Sa vlog natin ngayon, mga sangkay, ay ipapakita ko po sa inyo kung gaano katanga at kabobo ang mga DDS. So, real talk yun, mga sangkay, na ating pag-uusapan ngayon. Yung kamangmangan ng mga DDS ngayon ay makikita ninyo. Paano? Malalaman nyo ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.55 million subscribers na. Umakyat na naman po tayo. Road to 2 million. Kaya naman kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay at magkaroon ng kaunting talino at hindi magaya sa kabobohan ng iba, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Shoutout ka pala sa lahat ng mga matatalinong solid sangkay. Comment down below. #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay, eto na nga mga sangkay. Nakaraan, di ba? Naalala nyo yung sinabi ni PBBM? Naiipunin yung tubig sa baha. Ngayon mga sangkay, kumalat po yan sa social media at sa sobrang kamangmangan at kaliliit ng utak ng mga DDS, hindi po nila na-gets yan. Ito, kagaya po nito. Guys, iipunin daw natin ang baha. Saan po natin to ilalagay? At meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. So, sobrang liit ng utak nila, hindi po nila naintindihan yan, mga sangkay. Ayan o. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Ngayon mga sangkay, dahil hindi po nila nag-gets yan, eto na po ang nangyari. Panoorin po ninyo ito mga sangkay. Na habang ang buong Metro Manila ay lubog sa baha tuwing may bagyo, may isang lugar na flood-proof. Anong lugar yan? Yes, dito nyo maiintindihan mga sangkay kung ano po ang nilalaman ng sinasabi ni PBBM. At dito nyo rin marirealize na talagang walang utak, no? Yung mga hindi nakaintindi na ito. talking about Bonifacio Global City sa Taguig. Ano ang meron sa BGC, mga kapatid? Pansin mo ba? Kahit na anong bagyo ang dumating, hindi binabaha ang BGC. Bakit hindi binabaha ang BGC? Well, thanks to underground tanks, May underground tank. ilalim ng Burgos Circle na nag-i-impound ng floodwater. Sa last video natin, pinag-usapan natin ng Dambuhalang Tunnel ng Tokyo, Japan. Okay. Kung saan napupunta ang tubig baha nila. Dito sa Pinas, meron din tayo nito. Mayroon tayo nito doon po sa BGC. Iniipon po yung tubig. Tama yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil bobo at walang utak yung mga nanood po noon, ayun, lumutang po yung kanilang kamangmangan, mga sangkay. Sa ilalim ng Burgos Circle, which is part ng Forbes Town Center, ay isang 5-story deep detention tank. 12 meters deep ito. At Nako. kaya niyang mag-imbak ng 22,000 cubic meters na tubig. Grabe, ganun kadami, mga sangkay. Hindi kakayanin ng utak ng mga DDS yan. Panigurado, mga sangkay. Lulutang po yung kanilang utak dahil hindi nila maiintindihan yan. Malamang sa malamang nagulat po ngayon sila. Dahil meron pala niyan dito sa Pilipinas. At doon po ito makikita sa BGC. So, totoong naiipon yung tubig, mga sangkay, at dyan po na ilalagay. Which is, para ma-imagine mo, katumbas na yan ng 8 Olympic-sized swimming pools. Kaya kapag bagyo at tumataas ng tubig sa kalsada, dinadala ito sa tinatawag na cistern. Diba? Dinadala doon yung baha. Dambuhalang tangke na nag-iimbak ng tubig. Nag-i-imbak ng tubig. Naku, Diyos mio marimar, yung mga DDS dyan. Nako, mga sangkay, malamang sa malamang hindi kakayanin ng mga kukote at utak nila ito. After nun, inilalabas ang tubig baha via drainage papuntang Balisampan Creek at pati na rin sa Pasig River. And then after nyan, didiretso ang tubig baha papuntang Manila Bay. Manila Bay. Ang tanong, effective ba? Well, obvious naman, di ba? Ang flood control system na ito ay sinolusyonan ang major problem ng pagbaha sa parteng yon ng Metro Manila.
Manila. Maliban dyan, praktikal ang volume ng O, system. ayan ha, flood tank. Di nagmukha ngayong stupido yung mga DDS dyan. Which is 22,000 cubic tank. Kaya drastic na bawas sa flood. Tapos okay na okay din ang strategy nila. Detain water temporarily, then controlled ang release. Hindi Diba? biglaan. Okay. Given na sobrang efficient nito. Pero ang tanong, sino nga lang ba ang nagbe-benefit? Hindi ba sobrang ironic? Plano ng Department of Public Works and Highways na gayahin ng underground O, water. ayan. Yun yung planong gayahin nila PBBM. Kasi mayroon nga po niyan sa Japan, mga sangkay. Sa Japan, napaka-high-tech na bansa, mga sangkay. Ando may mga baha pa rin, pero naiibsan na hindi po ganun katindi, mga sangkay. Remember, may climate change ngayon. Ngayon, ito yung gustong gayahin nila PBBM. Ito, panoorin po natin ang very educational na video. May solusyon pa ba ang malawakang pagbaha sa Metro Manila? Ang DPWH tinitingnan ang posibilidad na gayahin ang sistema ng isang business district. Balitang hatid ni Jonathan Andan. Alam nyo, instead sana na gumastos ang gobyerno sa iba't ibang flood control na ninanakaw lang po ng ibang mga politiko at ibang mga kontratista, bakit hindi na lang ito yung gawin, di ba? Well, pinaplano na po yan nila PBBM at hindi na po tayo magugulat kung isang araw itatayo na po ito. Habang binabaha ang maraming parte ng Metro Manila dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Katrina, ang BGC o Bonifacio Global City sa Taguig nanatiling flood-free. Kalmado no? Isa sa mga dahilan, nasa ilalim ng mga punong ito. Andito po ako ngayon sa may Burgos Circle sa may BGC at sa ilalim po ng parking ito, mayroong dambuhalang water detention tank. Grabe. Na makikita po natin sa butas na ito. Kapag umulan sa BGC, dito muna nai-imbak yung tubig kaya hindi bumabaha rito. At pagtapos na ang ulan o tumila na ang ulan, ipapump out ito papunta sa isang creek na dadaloy naman papunta sa Pasig River. Ang lalim nito kasing taas ng 4 na palapag na gusali. Grabe, ganyan po siya katindi, mga sangkay. O, kaya pa ba ng mga DDS dyan? O, ngayon, nare-realize nyo. O, ano, tama nga si BBM. Mukhang tama nga siya. At kayang mag-imbak ng mahigit 20 milyong litro ng tubig o katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pool. Sabi ng DPWH, plano nila itong gayahin sa ibang lugar sa Metro Manila. Tulad sa ilalim ng UST na nasa Bahaing Espanya Boulevard sa Maynila. Kailangan tong gawin, mga sangkay, sa mga business hub na mga area dito sa Pilipinas. Example, dito sa Metro Manila. Maraming mga syudad, di ba? QC, magpagawa sila ng ganyan. O di kaya buong Metro Manila na magpagawa ng ganyan. Kasi dati pa, mga sangkay, panahon po ni Ferdinand E. Marcos. Ayan po, nandito nga po, ito pong si Palafox. Ayan, ito, nakikita po natin. Yan po sana yung magpapagawa ng kahalintulad niyan. Kaya nga lang hindi po nangyari. Panahon po ni Ferdinand E. Marcos, yan po yung kanyang arkitekto. Kaya nga lang hindi po nangyari. Kasi nung sinimulan na po yan sa buong Metro Manila, kaya nga lang hindi natapos kasi nung pumasok si Corazon Aquino. So ngayon, mga sangkay, nagkabahabahan na po tayo, mga sangkay. At ito na po yung problema, pero may solution. Sabi nga po ni PBBM, ipunin ang baha, mga sangkay. At ito nga po yun ang solusyon. Pero hindi ito umubra. Kaya lang hindi rin pumayag yung UST administration. So we are looking for yung mga areas. Plano ring buhayin ng 1975 Flood Control Master Plan na magdadagdag ng lagusan ng tubig bukod sa Pasig River. Yan po yung kay Ferdinand E. Marcos. Alam nyo, lahat naman ng proyekto dito. Panahon pa rin ni Ferdinand E. Marcos. Kahit po yung mga project ni PRRD, kay Ferdinand E. Marcos pa rin po yan. Tinuloy lang. Sinabi na po yan ni Tugade noon pa, mga sangkay, yung dati pong DOTR Secretary. Diba? Sabi po ni Tugade, lahat ng ito, kaya napabilis. Kasi nga, yan ang sinunod lamang po nila yung plano ni Ferdinand E. Marcos noon. Nandyan na po sa blueprint. Kaya yung mga subway, yung mga train station, yung mga linya ng train, panahon pa po yan ni Ferdinand E. Marcos. Pinagawa lamang at tinuloy po ngayon ni PBBM, 'di ba? Dinagdagan pa po. So itong baha, mga sangkay, sa Metro Manila, may solution diyan. Panahon pa po ni Ferdinand E. Marcos, may mga ginawa na po nito. Phase 1, Phase 2, ang nagka-problema lang, ang pagkakaalam ko, yung mga sumunod, Phase 3 po ata, kung saan eto na sana yung magtatapon ng tubig, mga sangkay. No?
Kaya binabaha tayo ngayon. Kaya nga po itong si Palafox, buti buhay pa po ito eh. Mga sangkay, no? At malakas pa. Preskong-presko po pa po sa kanyang isipan. At sinasabi po niya talaga na sayang, hindi nasunod yung plano ni Ferdinand E. Marcos noon. Sila-sila po kasi yun, mga sangkay. Pero yun na nga po, napakadali lamang po ang solution dyan. No? Ipunin yung baha, kagaya sa BGC. Diba? Yun ang sinasabi ni PBBM. Ngayon, malinaw, mga sangkay, na wala sa laman ng utak ng mga DDS ang ganyan po kalalim na kaalaman. So ngayon, kung may mga nakakapanood ng mga DDS nito, now you know guys. 'Di ba? May laman na yung utak nyo. Magpasalamat kayo kasi nagkaroon ng laman ng utak ninyo ngayon. Kasi nga, wala eh. Biruin nyo mga sangkay, pinagtatawanan nila si PBBM dahil iipunin daw yung tubig ba? Akala nila joke-joke lang yun. Akala nila parang lutang lang na VP Sara pag nag-i-speech. 'Di ba? Yun po mga sangkay ay bahagi ng kaalaman natin sa siyensya at sa mga bagong mga teknolohiya na ginagamit ngayon. O ngayon, yung mga DDS, nasaan na? Pwede ba mag-comment kayo? 'Di ba? Ano ang kalagayan ngayon ng inyong utak? Nagkalaman na ba? Ano po ang inyong opinion, guys? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.